President Rodrigo Duterte today reiterated that there will be no negotiation with the terrorists. The president was reacting to reports of an alleged attempt to hold back-channel talks with Islamic State-inspired militants who are holed out in Marawi City. Claims were reported made by a Muslim cleric, Aga Khan Sharif, who, according to a published report, alleged that a top Duterte aide had approached him to act as an intermediary to start back-channel talks with the Maute group. Address the claims of Aga Khan Sharif. Up to this point, we have no verified reports that there were efforts to initiate such actions as Aga Khan Sharif claims. Let me be clear that the position of the palace and the president is not to negotiate with terrorists, including these local terrorist groups, which had intended to establish a state within the Philippine state and to remove allegiance to the government of the Philippines and the chief executive of the city of Marawi and its residents, because this constitutes rebellion, because they submit to a foreign leader and hold to a dangerous ideology that is inimical to the well-being of all Filipinos, including Muslim Filipinos, and because most Muslim Filipinos disagree with the extreme interpretation and application of the Muslim belief system. Itinanggi ni Pangulong Duterte na nakipag-usap siya sa grupong Maute. Ayon po sa Pangulo, hinding-hindi siya makikipagnegosasyon sa mga terorista. I'd never talk to terrorists, that's one. I will never talk to criminals and to terrorists. But I would talk to revolutionaries who are imbued with a principle of their, kagaya nitong MIMN. I talk to them because what drove them to fight government is the rising nationalism. We do not want to fight, we do not want to kill. And if we can just stop fighting, okay ako. But for those criminals, mga terorista, Sinabi yan ng Pangulo matapos humarap sa mga sundalo sa Bukidnon. Ayaw ng magbigay po ng deadline ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa bakbakan sa Marawi City. Ayon po sa kanya na underestimate nila ang puwersa ng kalaban. Narito ang report ni JC Gotinga. Kung dati bulong-bulungan lang na nakarating na ang ideolohiya ng ISIS sa bansa, ngayon malinaw na. Aminado ang mga otoridad, nagkamali sila sa pagtansya sa kakayahan nitong bagong henerasyon ng mga terorista na maghasik ng lagim at ipaglaban ang kanilang baluktot na paniniwala. Yes, that's correct. Na-underestimate namin. Inamin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagkamali sila sa pagbibigay ng deadline sa pagsawata sa mga terorista. 3 deadline na ang lumipas, kabilang ang Araw ng Kalayaan, pero tuloy pa rin ang labanan. In fact, when I was in Moscow, nung marinig ko yan, sabi ko 3 araw tapos na ito. Pagdating natin dito at medyo malakas, sabi ko 1 linggo, 2 linggo. So, it turned out that we underestimated the resolve to also stay there and fight it out. Hindi na raw sila magbibigay ng panibagong deadline pero buo ang paniniwala ng militar na malapit na nilang masugpo ang humihina ng kalaban. Sa katunayan, nakatuon na ang pamahalaan sa recovery at rehabilitasyon ng Marawi City at ng buong Lanao del Sur. Hindi lang daw dapat madaliin ng mga tropa ang laban. That's why the military is very careful. Of course, they don't want to lose men and also there are civilians still trapped inside. Hindi namin pwedeng i-flatten yan with bombs saka kung ano-ano pang magagamit natin. Bumisita si Lorenzana sa Marawi nitong Huwebes para makipagpulong sa mga lokal na opisyal ng Lanao del Sur. Idinaing nila ang pagbawi ng National Police Commission sa kapangyarihan nilang magpalakad ng lokal na pulisya sa dahilang hindi umano nila napigilan ang terorismo sa kanilang lugar. Ani Vice Governor Mamintal Alonto Adyong Jr., matagal na raw silang nagbababala na may ISIS na sa kanilang bakuran. Kaya yung intelligence na kung anong sabihin sa amin ng ating militar, hindi nang susundin natin. Kaya lang, hindi natin na-anticipate na ganito katindi. Kasi walang naniniwala. Walang naniniwala sa lahat ng kababayan namin dito. Pati ang MIMN ayaw nila maniwala na ito, kaya nilang gawin to sa Marawi City. Pag-aaralan daw at aayusin ng pamahalaan ng kautusan ng NAPOLCOM, ani Lorenzana. Dagdag niya, dapat manatiling alerto ang lahat, maging ang mga sibilyan sa pabago-bagong mukha ng terorismo. Sa Marawi City, JC Gotinga, CNN Philippines.
Pinardo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 10 political prisoners kahapon. Ang isa sa kanila, isang consultant ng National Democratic Front. Yan ay ayon sa human rights group na Karapatan. Sa isang larawan, makikita ang grupo sa labas ng New Bilibid Prison matapos silang mapalaya. Nabigyan ng pardon ng 10 matapos ihayag ng chief negotiator ng gobyerno na si Silvestre Bello na magkakaroon sila ng informal meetings kasama ang NDF kaugnay sa posibleng pagpapatuloy ng peace talks sa darating na Agosto. Matatanda ang una ng pinalaya ng Pangulo ang NDFP consultants noong nakaraang taon, kasabay naman yan ang unang round ng peace talks sa Oslo, Norway. Nakatakda pa ring maglabas ng opisyal na pahayagang Malacanang ukol dito. Narito naman ang mga balita sa rehiyon. Naglalayag na ngayon ang Philippine at Indonesian navies para sa joint patrol sa Davao Gulf. Naganap ang send-off ng mga ito sa Sasa Wharf sa Davao City kahapon. Magsasagawa raw ng simulation exercises ang mga kasama sa patrol ukol sa iba't ibang problema ang maaaring maranasan sa dagat. Layo nitong mapaigting ang seguridad sa ruta ng Roro na babiyahe sa pagitan ng dalawang bansa. Magtatapos ang joint patrol sa July 12 sa Manado, Indonesia. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya sa Cebu ang 5 persons of interest na maaaring sangkot sa bomb hoax na nagmula sa isang Facebook page. Isa sa kanila, photojournalist ng isang pahayagan sa Cebu, ang nagpunta na sa pulis at sinabing wala siyang kinalaman dito. Bigla na lang daw siyang ginawang moderator ng page na Cebu Flash Report. Noong Martes, nag-post ng litrato ang page at sinabing may bomba raw sa isang karinderya sa barangay Basak, Lapu-Lapu City, dahilan para magpanik ang mga residente doon. Sa Palawan, na-recover ng pulisya ang nasa 70 patay na pawikan o sea turtles habang nagpapatrol sa dagat bahagi ng bayan ng Dumaran. Nasabat ng pulisya ang isang motorized bangka na ino-operate ni Rico Gonzales at kanyang crew. Dadalhin daw sana ang mga ito ang mga pawikan sa bayan ng Balabac. Sa ilalim ng Philippine Fisheries Code, ipinagbabawal ang pagkuha ng mga endangered species tulad ng sea turtles. I learned that you really have to believe in yourself for other people to believe in you. Asia's Next Top Model Cycle 5 winner Maureen Wroblewicz ibinahagi ang mga natutunan niya sa pagsabak sa modeling competition. At World Boxing Organization sumagot na sa hiling na suriin ang laban nila Pacquiao at Horn. Ang detalye sa pagbabalik ng balitaan sa CNN Philippines. Yung mga kababayan po natin nagpapadala ng kanilang mga concerns at prayers sa mga kababayan natin na tinamaan po ng lindol. Of course, our prayers to the people of Leyte. Doon nga po nagkaroon. Pero kausap po natin si Senator Richard Gordon na siyang chairman ng Philippine Red Cross. Sabi po niya mabuti naman at hindi ganoon kalala ang naging pagtama ng lindol. Mamaya po sana magkaroon po tayo ng chance ulit mabigay o masabi ang mga comments ng ating mga Kayo nanonood ng balitaan sa CNN Philippines. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nasisiyahan sa pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay ayon sa second quarter survey ng Social Weather Stations. Batay sa datos, 78% ng mga Pilipino ang satisfied sa pamamahala ng Pangulo. 18% ang hindi at 10% ang undecided. Sa kabuuan, nakakuha si Pangulong Duterte ng plus 66 net satisfaction rating o very good sa pamantayan ng SWS. Mas mataas ito ng 3 percentage points kumpara sa datos noong unang quarter ng taon. Ito rin ang pinakamataas na net satisfaction rating ni Pangulong Duterte sa mga survey ng SWS mula nang maupo siya sa pwesto. Isinagawa ang survey June 23 hanggang 26, isang buwan matapos magdeklara si Pangulong Duterte ng martial law sa buong Mindanao dahil sa krisis sa Marawi. 1,200 respondents ang lumahok sa survey. May sagot na ang World Boxing Organization sa hiling ng Games and Amusement Board sa bansa na suriin ang laban
nila People's Champ Manny Pacquiao at Australian boxer na si Jeff Horn. Sa isang liham, sinabi ng WBO na magsasagawa sila ng review na kinabibilangan ng 5 hurado mula iba't ibang bansa. Layo ng review na maipakita sa boxing fans kung sino ang nanalo sa laban. Gayunpaman, nilinaw ng WBO irrevocable o hindi na pwedeng bawiin ang desisyon ng referee o mga hurado. Maliban na lang daw kung may fraud o pandaraya o paglabag ng mga panuntunan. Pagtitiyak pa ng WBO professional, natatangi, tapat at marangal ang mga opisyal sa laban nila Pacquiao at Horn. Sinabi rin ng organisasyon na hindi nila sakop ang pagbawi ng anumang desisyon sa laban. Nasa ilalim daw ito ng kapangyarihan ng Australian National Boxing Federation.